So, good day po sir. So, sa video po na ito ay magbibuild at magko-configure tayo ng layer 2 VLAN network po. Ang setup natin ay may tatlong magko-connect na switches, which is ang switch 1, 2 at switch 3 po, na kailangan nating isegregate ang mga end devices sa tatlong LAN gamit ang mga VLAN po. Meron po tayong 8 sub-network na gagamitin para sa layer 2. Legacy routing, router on a stick, and static routing po. So, ang mga VLAN na gagamitin ay VLAN 7, 17, at 77 po. So, ang goal sa layer 2 test ay makapag-send ng packet sa loob ng parehong VLAN. So, maglalagay po muna tayo ng notes para matandaan kung aling ports ang naka-assign sa bawat VLAN. Pagkatapos po nito ay i-introduce natin ang tatlong VLAN sa lahat ng switches at i-assign ang tamang access port sa bawat VLAN po. Sa trunk ports po ay i-allow natin ang mga VLAN na kailangan po. So, example po nito ay VLAN 7 at VLAN 77. Para maipasa ang data sa ibang switch po. Pagkatapos po ng trunking, mag-assign po tayo ng IP address sa bawat PC ayon sa VLAN po nito.
Kapag tapos na po ang IP assignment, ay itetest natin ang Layer 2 network sa pamamagitan ng pagsasend ng packet sa loob ng parehong VLAN. Dapat po successful ang communication para sa VLAN 7 at VLAN 17 at 77 po. So, ngayon naman po ay lilipat po tayo sa legacy routing. Ang objective naman po nito ay makapag-send ng packets sa magkaibang VLANs po. Halimbawa na lang po ay mula VLAN 7 papuntang VLAN 17 po. So, gagamit po tayo ng dalawang physical cable po papunta sa router at hindi muna isasama ang VLAN 77 po. Parang i-disregard po muna natin po ang VLAN 77 po. So, ngayon naman po ay mag-a-assign po tayo ng IP address sa dalawang router interfaces po, which is yung G00 para sa network ng VLAN 7 at G01 para sa network ng VLAN 17 po. So, para makapag-communicate ang PC across VLANs po, gagamitin nila bilang default gateway ang IP address ng router interfaces na nakakabit sa VLAN nila po. Pagkatapos po nito, dapat successful na ang packet transfer mula VLAN 7 papuntang VLAN 17 at vice versa kahit magkaibang switches pa sila po. So, sunod naman po ay router on a stick po. So, ang kaibahan po nito sa legacy routing, isang physical link lang po sa pagitan ng switch at router ang kailangan po. So, gagawa tayo ng sub-interfaces sa router. Bawat sub-interface ay magiging gateway ng isang VLAN po. So, sa topology po na ito ay gagamit tayo ng VLAN 8, 18, at 88 po.
So, i-introduce po muna natin ang bawat bilan sa lahat ng switches po. Pagkatapos ay i-assign ang access port sa tamang bilans po. Ang port na papunta sa router ay i-configure po muna din bilang trunk port at i-allow ang lahat ng kinakailangan bilans po. Sa router po, example po para sa VLAN 8, gagawa tayo ng sub-interface G0, 0.8 po, gamit ng encapsulation.1Q8 po. At mag-a-assign ng IP address na magiging gateway ng VLAN 8. So, ulitin lang po ang parehong process po para sa VLAN 18 at VLAN 88 po. Sa bawat PC, ang default gateway ay ang IP address ng corresponding router stub interface po.
So, kapag tama ang tracking, sub-interface at gateways, dapat successful ang communication kahit magkaibang VLAN sa po sila. So, halimbawa po ang VLAN 8 to VLAN 18, VLAN 8 to VLAN 88, VLAN 18 to VLAN 8 po. Dapat po successful po yan. And then, so, tapos na po tayo sa router legacy routing and layer 2. So, ngayon naman po ay kailangan natin silang i-connect and gagawin na po natin ngayon is yung static routing po. Ngayon naman po ay i-connect po natin ang dalawang router gamit po ang serial link po. So, ngayon naman po ay mag-a-assign po tayo ng IP address sa dalawang router po. So, ang gagamitin po nating IP address is 10.137.128.1 po. So, pagkatapos po natin i-assign ang IP address sa dalawang router ay mag-a-IP route na tayo gamit yung dalawang VLAN po. Sa router 1 naman po ay ilalagay ang routes para sa network na nasa kabilang router po. Sa router 2, ilalagay naman ang routes papunta sa network ng unang router po. So, kasama po rito ang mga network para sa VLAN 7 at 17 po sa legacy routing site
at ang mga network para sa VLAN 18 at VLAN 88 po sa router on stick side. So, pagkatapos po ma-configure ang static root, itetest natin ang end-to-end connectivity po. Kunyari, halimbawa po ay PC0 to PC4, PC1 to PC3, PC1 to PC8, PC0 to PC9 po. So, kapag successful ang mga ping test, ibig sabihin po ay gumagana na ang layer 2 VLANs to inter-VLAN routing at static routing sa pagitan ng dalawang router po. So, that's it po, sir. Thank you po for watching po. Thank you.